No, napanood ko doon sa SMNI, binabanatan po nila si Zubiri, mga bossing. Sino? Syempre, ang pinaka-guest nila doon sa SMNI, si Maharlika, no? Yun yung pinaka-isa sa source ng SMNI, mga kababayan. Ayan ang mga source, si Maharlika, yung mga wheelchaireros, no? Mahilig manghingi ng wheelchair kahit na siguro kung meron mang may kapasanan sa pamilya, isang wheelchair okay na. Kaso doon sa kanila, iba. Halos 10 yata ang gusto. Lahat hiningan eh. Yun yung mga source nila. So, napanood ko, mga kababayan. Hindi ko na tinapos eh. Dahil iisa lang po. Binabanatan nila si Miguel Zubiri. Si Senate President Juan Miguel Zubiri, mga boss. Bakit nga po ba? Kasi hindi nila makuha yung gusto nila. No? Hindi nila makuha yung gusto nila na ano po. Eto kasing mga to, mga kababayan, kaya nga pati si Bato gusto na nilang ligwakin eh. Mga DDS. Ano sabi nila? Hindi ko iboboto si Bato. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Bakit biglang mga DDS hindi iboboto si Bato? Kasi mga bossing, ang style niyang mga yan, ano po, blackmail. Blackmail nila yung isang politiko kapag hindi nila makuha yung kanilang gusto, mga kababayan. So, yung kay Bato issue, kapag hindi pinabuksan ni Bato, no? Yung pag-iimbestiga sa ating presidente, na bangag-bangag, yung paulit-ulit nilang bangag, mga kababayan, hindi namin iboboto yan. Siguro akala nila, basta-bastang maniniwala si Bato sa kanila, mga kababayan. Akala nila, naku, hindi na ako iboboto ng mga DDS kaso, syempre kahit papaano mga bossing, etong si Bato, inaaral din niya, no? Ano ba to isinusulong nitong mga to? Okay ba talaga? Talaga bang meron silang sapat na ebidensya para umpisahan yung pagpapaimbestiga o yung pag-imbestiga sa Pangulo? Sa Senado. Yun kung nakikita ni Bato na walang kwenta, hindi niya talaga itutuloy yan, mga Bato, huwag kang mag-alala, no? Kung nakikita namin na talagang karapat dapat ka, makakakuha ka ng boto sa amin, no? Kami hindi naman kami, DDS yan, wag natin iboto yan, no? DDS yan, wag natin iboto yan. Pero kung nakita namin na karapat dapat ka, may 1 taon ka pa, no? Pero sabi nung iba, kagaya ni Ma'am Lynn Garcia, nako, re-electionist kasi yan. Kaya ganyan ang estilo niyan, mga kababayan. So si Zubiri, binibira din po ng SMNI kasi hindi din po makuha alin. Yung ganun po, mga kababayan. 'Di ba? Hindi po nila makuha na paimbestigahan sa Senado ang ating Pangulo, mga bossing. Ganyan ang style, ganyan ang estilo ng mga DDS. Akala po yata nila malakas pa sila. Akala po yata nila katatakutan pa sila ng mga nung mga politiko kapag sinabi nilang hindi namin iboboto itong politiko na to kasi ayaw sumunod sa amin. Akala pa may palagpas sila, no, mga kababayan. Kung titingnan mo lalo yung mga naku, mukhang may naririnig na naman ako, mausog rally na naman yan. Alam nyo, mga kababayan, kapag po nakakarinig kayo na hindi pinayagan ng mayor o hindi pinayagan ng gobernador yung mga mausog rally nila, mga bossing, wag po kayong magtaka, no? Bakit po? Siyempre, mga bossing, hindi hahayaan na malaso ng isip nung kanilang komunidad nung mausog rally na yun, mga bossing. Ano po ba ang mga pinagsisisigaw? Ang pinagsisisigaw doon sa mausog rally nila bangag ang Pangulo na walang maipakitang ebidensya. Kulang-kulang ebidensya. No? Meron man anak ng tinapa. Gawa-gawa lang nila, mga kababayan. Di po ba? Kaya po, sinasabi ng mga DDS, tingnan nyo, pinipigilan nila yung mausog. Ayaw lang po ng mga mayor, ayaw lang po ng mga gobernador na malason pa yung utak nung kanilang pamayanan. Siguro okay na kami dito Guguluhin nyo pa kami dito.
Oh. Pati si Zubiri binabanatan na nila, mga kababayan. Ang galing ng SMNI ano, kapagka nagbabalita ang SMNI ngayon, nakakatuwa, 'no, nakakatuwa. Ay, ang galing ninyo, ha. Alam niyo yung mga source ninyo, ha, source na talagang expert. Si Harry Roque nga talaga ano si Harry Roque? International law expert, ganyan. 'Di bias naman si Harry Roque, mga kababayan, 'di ba? Halata mo sila na talagang wala, eh, palubog na din po yang SMNI na 'yan, mga kababayan. Pabulusok pababa, mga bossing. O sino pa? Philip Salvador. Philip Salvador, another Robin Padilla in the making. Mamaya paliwanag po natin yan kung ano ang style ni Philip Salvador, ni Ipe, mga boss. No? So, siguro ang pakiramdam ng mga DDS, meron pa kaming say. Malakas pa kami. May 6,000 na umaattend pa dun sa maisog namin. Siguro po sa susunod yan, bababa na ng 4,000, bababa ng 3,000. Sa susunod niyan, siguro sila na lang po, no? Kasama yung KOJC ni Kibuloy, mga kababayan. Kibuloy! Ano na? Pinangatawanan mo ng pugante, ah. Hindi ka na talaga lumabas dyan, ah. No? Ano sabi dito ni Sushi Su? Like, share, subscribe po. Love you. Nako, hoy! Baka naman marinig ka ni Maharlika. Baka marinig ka ni Maharlika, nako, magagalit sa iyo yun. Hindi pwede si Maharlikang makarinig ng may nag-I love you. May mali siya kay Maharlika yun. Sabi ni Abe P. Santa Rosa, pakiramdam ko, lahat ng katiket ni Digong, matatalo lahat, mga yan. Pakiramdam ko din po, sir. Yun din po nararamdaman ko. Nararamdaman nila ang pakiramdam ng LP ng nagdaang 2 eleksyon. Yes, yan po ang nararamdaman ko, sir. No, kaya nga po yung mga vlogger nila todo kayod po kinakabahan na po yung mga yan, no? Kinakabahan na po yung mga yan. Kasi nakikita nila, mga boss, nagtatagpo sa gitna po yung pula at pink, mga bossing. Sabi ni Master Pogi, is this the same Mark Ramos kay Attorney Claire? Yes, ako po yun. Master Pogi, ako po yun. Yung nagko-comment doon. No? Nararamdaman nila at nakikita nila na talagang nagkakamubutihan ang pink at pula. So sabi ng mga vlogger nila, tingin mo mananalo sila kapag ganun? Hindi. Kasi 32 million tayo. Oh, ganun daw. 32 million. Ayon po kasi yun, doon sa boto na nakuha ng Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Sabi ko, saglit lang, oy. Kasama boto ko dyan sa 32 million. Sa susunod, no? Hindi nakasama dyan. So, babawas, syempre, mga kababayan. Yung kwenta natin dito sa pink at red, pag nagsama at talagang nagsuportahan. Ibawas mo na yung nila, 10 million nila. 31 minus 10 na lang. 21. Plus 15 million ng kakampings. 36. Lakpas pa. Di ba, mga kababayan? Lagpas pa.